Nilagdaan naman ng Department of Health at ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Understanding na naglalayong tugunan ang kakulangan ng mga nurses sa bansa at mabigyan din ng oportunidad sa trabaho ang mga nursing graduates. Nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Memorandum of Understanding na magpapahintulot sa mga underboard nurses na magtrabaho bilang mga kasama sa sektor ng kalusugan. Sa ilalim na natulang kasunduan ay ang pampubliko at pribadong ospital ay kukuha ng mga underboard nursing graduates bilang critical care associates sa loob ng 1 taon na maaaring i-renew ng 2 beses kung hindi sila makapasa sa licensure examination para sa mga nursing. Nilalayan din ito na bumuo ng isang upskilling program sa pagkikipag-ugnayan sa mga institusyong mas mataas na edukasyon. Noong Hulyo, naglabas ang 2 ahensya ng Joint Administrative Order No. 2023-001 na para tugunan ang kakulangan ng healthcare workers sa ating bansa. Ang direktiba ay inilabas bilang tugon sa rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group na bigyan ang mga underboard nursing graduate ng landas sa trabaho bilang critical care associates sa mga ospital habang inihahanda sila para sa kanilang nursing licensure examination. Maaaring palawigin pa hanggang sa buwan ng Oktubre ang kasalukuyan ipinapairal na price cap sa regular at well-milled rice kahit pa magsisimula ng anihan o hanggang mananatili ang 38 pesos per kilo na halaga ng bigas sa ilang pamilihan. Maaari ding manatili ang price cap hanggat nakakatulong umano ito sa mga mamimili. Ayon nga kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, ito ang inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong araw ng Miyerkules. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na impormasyon kung inaprubahan na ng Pangulo ang naturang panukala. Sa kasalukuyan, wala pang pasya kung makakatanggap ng karagdagan pang subsidiya ang mga retailer ng bigas kung sakali namang palalawigin ang price ceiling. Ayon nga kay Undersecretary Panganiban, nakadepende na yan doon sa desisyon ng Department of Social Welfare and Development Secretary na si Rex Gatchalian at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung matatandaan, naging epektibo umano ang price cap sa 2 klase ng bigas noong Setyembre 5 at ang inisyal nga na plano ay tanggalin ito sa katapusan ng Setyembre. Sa iba pa nating mga balita, nagkausap sa telepono si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron. Isa sa mga tinalakay ng dalawang lider ay ang issue tungkol sa West Philippine Sea. Bukod pa dito, ay tinalakay din ang pagkakaroon ng mahigpit na ugnayan ng dalawang bansa. Una na rito, inimbitahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Macron na bumisita dito sa Pilipinas. Samantala, hinimok naman ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na panatilihin ang kanilang presensya doon sa Scarborough Shoal at iba pang mga sites dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon nga kay Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarela, hindi napapanatili ng Philippine vessels ang patuloy na presensya nito, subalit nangako naman na poprotektahan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa lubyan ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Liban dito, paigtingin din ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa Baho de Masinloc at iba pang mga lugar kung saan nangingisda ang mga Pilipinong mangingisda sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa naturang isla. Ang panghihimasok ng iba pang mga sasakyang pandagat ng mga dayuhan ay binabantayan din ng Philippine Coast Guard para sa kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Yan ay kasunod ng insidente ng pagkurdo ng China sa Scarborough Shoal na humaharang naman para sa mga Filipino fishermen na makapangisda sa naturang lugar. Naninindigan ng panig ng Pilipinas, partikular na ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na ang naturang shoal ay tradisyonal na fishing ground kung saan nakikinabang ang mga mangingisdang Pilipino mula sa mayaman nitong marine resources. Anyway, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kutsero, na dapat ine-exert natin yung rights natin. Hindi yung natin pwedeng sabihin palagi yung sinasabi ng mga pro-China advocates na kasi may historical whatever yung China hindi kailangan intindihin natin sila. No, they have to understand us. Kailangan ang China ang magmakaawa sa atin. Pwede ba kami diyan magmamangisda diyan sa Baho de Masinloc? Pero dapat, kaso hindi. Kasi we are not exerting our rights. If you are not exerting your rights, you lose it. Konsepto rin yan dito sa bansa natin. Kapag meron kayong mga bahay o lupa
na nakatenga, hindi nyo binabayaran yung amilyar, kukunin niya ng gobyerno. Ang tawag doon, laches. Oh. Bakit? Kasi those who do not exert or exercise their rights will lose it. Ito pa nga nakakalungkot which actually, ako hindi ako pro-recto. Hindi kasi ako dilawan, hindi ako pink, at hindi rin ako CCP. Pero mga kotsero, I think this is very feasible alam nyo kung bakit feeling ko nagkaroon ng barrier dyan bigla? Kasi hindi na nag-i-import ng seafood ang China sa Japan Feeling ko, hindi na kasi sila nag-i-import ng seafood sa Japan, itong si China. Kasi nagyabang itong si China, ang sabi niya, hindi na kami bibili ng isda na galing Japan kasi nagpakawala kayo ng tubig galing sa Fukushima ba yun? Fukushima Power Plant. Yan. So baka nauubusan na sila ng supply ng seafood sa bansa nila. Ngayon, kailangan nilang harangan yung West Philippine Sea kasi, mga kotsero, doon po ang may pinakamalaking deposito ng isda ng deep sea fishes dito sa region natin. Kaya nga dyan nangingisda rin ang Vietnam, dyan nangingisda ang Pilipinas, dyan nangingisda ang Malaysia, Brunei. Kasi talaga sa saltwater fish, very abundant ang West Philippine Sea. So wala ngayon isda sa China. Iniisip ko lang naman to kasi ayaw na nga nilang mag-import galing Japan. So ngayon, ang ginagawa nila ay sasara namin tong West Philippine Sea. Lahat ng isda dito, amin to. Ito ba masaklap? Halimbawa, totoo to? Kung totoo tong sinasabi ni Recto, hina-harvest na nga nila yung isda natin, ibebenta pa sa atin ng mas mahal. Ito sabi, following reports that the Chinese Coast Guard installed fishing barriers in Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishermen from accessing the fishing ground in the area, a lawmaker has insinuated that China could be selling the fish it stole from the West Philippine Sea to the Philippines. Posible yan, alam nyo? Hindi ako magtataka kung nangyayari yan. Recto said China is the Philippines' #1 source of imported fish, around 30.58% in terms of volume, valued at $247 million according to 2021 data. Ang tanong, is this a case of balikbayan fish? Hinuli dito sa atin ng illegal, ngunit ibinebenta at binabalik ng legal? If true, this is the worst kind of fish migration. Actually, this is economic sabotage, kung totoo to. Alam niyo ang pangit doon? Kaya nga nakakatawa nung panahon ni FPRRD. Pag pinag-uusapan yung isda, tapos sasabihin ng mga ibang and take note sa mga bago dito sa channel ko. I'm a supporter of FPRRD. Pero hindi po ako never ko pong sinuportahan yung kanyang China pivot. Never, from the very beginning. Maraming ang galit sa akin dyan Maraming nagalit sa akin dahil dyan. It's fine. It's my belief. If you can prove it otherwise, then walang problema. Like, I'm free to change my belief. Noong panahon pa ni Digong, I've always mentioned this. China is the biggest bully in the region ng Southeast Asia. Marami na nagalit sa akin, etc. etc. Tapos merong nagsabi before na ayaw mong sumuporta dahil lang sa isda. Dahil lang sa isda? Really? Tingnan nyo kung magkano ang ginagastos natin dahil lang sa isda. $247 million. Kung tayo ang makakahango ng isda na ibinibenta sa atin ng China, kailangan pa ba natin gumastos ng $247 million para mag-import ng isda? Ako nga mga kotsero, naniniwala ako yung galunggong imported na rin. Imagine, imported galunggong. Alam nyo ba, nung bata ako mga kotsero, ang GG, pagkain ng informal settlers. Pag kumakain ka ng galunggong, feeling mo napakahirap mo na. Bakit? Kasi tayo mismo ang nakakapag-ani nito Tayo mismo nakakakuha nito sa sarili nating mga karagatan. Ano nangyari? Ano nangyari after? Nung nag-occupy na ang China dyan sa West Philippine Sea, ini-import na natin ang galunggong, guys. Kaya hindi ako magtataka kung isa sa mga ini-import natin from China is galunggong. My goodness. 25,000 metric tons of galunggong to be imported
since November 2022. Oh my God. Nag-i-import tayo ng galunggong, guys. Bakit po may ganyan? Bakit tayo nag-i-import ng galunggong? Kasi nga, the Chinese Communist Party has control of our fishing grounds. Sa ating traditional fishing grounds. Diyan sa may Zambales. Diyan sa may Palawan. Diyan tayo humahango ng isda eh. Alam niyo, hindi rin po ako magtataka mga kotsero na yung pagsira ng corals, di ba recently may mga sinisirang corals? Hindi rin po ako magtataka kung sinasadya po yan ng China para bumaba ang dami ng isda dito sa may malapit sa Pilipinas. Para maging dependent tayo sa kanila pagdating sa pag-import ng isda. Hindi po ako magtataka kung gano'n ang diskarte ng China. Kasi mga kotsero, kung wala kang mahango na isda, anong gagawin mo? Mag-i-import ka. Pag nag-import ka, kanino ka hango? Kanino ka mag-i-import? O dito sa may pinakamaraming supply. Sinara na nila yung Baho Masinloc Baho de Masinloc Tapos yung mga coral reef na malapit sa na traditional fishing grounds din natin na hindi sakop nung nila. Sinisira nila. Di mawawalan nga na isda doon. Alis ang isda doon. Walang pagkain doon. Walang corals eh. Gray zone tactics. Hindi ako magtataka kung yan na nangyayari. Tapos sasabihin ng mga pro-China, intindihin natin sila kasi meron silang history. Nakasulat kasi sa libro nila na teritoryo daw nila yan noong 1800s, etc. etc. Alam nyo mga kotsero, kung lahat ng mga dumadaan sa West Philippine Sea, pinag-aarian yan, napakarami may-ari ng West Philippine Sea. By the way, kudos to our administration for the very prompt action. Kudos po. Kudos sa inyo lahat na tinanggal nyo na yung barrier na yan. The barrier posed a hazard to navigation, a clear violation of international law. It also hinders the conduct of fishing and livelihood activities of Filipino fisherfolk. Sabi ng ating... inutusan ni Presidente. Good job, Mr. President. The Philippine Coast Guard said it had removed the floating cordon at the behest of President Ferdinand Marcos Jr. and his Special Task Force on the South China Sea. Good job, Mr. President. Shout out to you! Yun. Mabuti na lang. Mabilis ang action ni Presidente. Kasi nga, mga kotsero, ulitin ko lang. If you don't exercise your rights, you will lose it. Tulad ng ginawa nila Trillanes. Kaya wag niyo na po kaming bigyan ng BS, Trillanes. No? Hindi namin deserve ng BS nyo. And mga kotsero, ulitin ko lang. I supported Senator Robin. I even voted for Senator Robin. Primarily because sa kanyang advocacy ng charter change. Senator Robin, tip lang. Huwag niyo pong kalimutan yun. Kasi maraming bumoto sa'yo dahil dun. Sa charter change.